Click. Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga ka-Heartbeat. Ito na naman po ang programa para sa mga mangmang, ignorante at mga panghusgang lipunan ng free data na may nalalamang pang pa-detret at higit sa lahat nagtatanong, bakit nga ba lagi nakaupusin mabinis sa buong pelikula General Luna? Welcome sa #1 news and commentary program na may mga nakakakilig na news anchor na kahit magsama-samahin pa ang mga love team ng popular na kultura, lang Alda, wala ko kontra sa Kontrabando! Sa ulo ng mga namamaga at nagnana ng balita, mga buto ng tao natagpuang nakalagay sa kaldero na nasa punerarya. Adik! Nahuli sa Valenzuela dahil ang kinikilos, parang adik. Sa showbiz, ano kaya ang masasabi ng pinakataklesang showbiz insider sa pagsasanib puwersa ng kapamilya love teams para itapat sa... Ayoko! Sa palakasan, alamin ang mga bagong libangan ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao mula nang matalo kay Mayweather. At sa komentaryong kupal mga kapatid, matapang nahimayin ng ating security and counter-terrorism expert ang mga easy. Saan may word na yan? Kamangmangan nyo sa kasaysayan. Naku, marami. Kung marami masasaktan, baguhin mo ulit. Ha? Kabobohan. Ayan. Pwede na yan. Sa mga naglalaway sa bulalo, lalo dyan sa QC, ingat kayo. Ilang punerarya malapit sa karinderya ang nakitang inilalagay lang ang buto at laman loob ng tao sa kaldero. Pasintabi sa mga kumakain. Narito ang report. Nabubulok na dugo. Ew! Buto ng tao sa kaldero. Disgusting! Mga syringe na nakakalat. So kadirder! At fetus na nasa bote. Yagi Manzano! Hindi ito set ng horror movie. Yan na yan. Pero parang gano'n na rin. Ito ang mga nakita sa 5 punerarya sa pag-iinspeksyon ng Quezon City Health Department. Sa sobrang dumi ng mga punerarya, baka mabuhay ulit ang mga patay. Bagong-bago yung joke, no? Health hazard talaga dahil unang-una, hindi properly dispose ang kanilang mga hazardous waste. Nangangamba rin ang health office dahil malapit sa mga kainan ang mga punerarya. Tapos, ang mga bangkay, nakabuyang-yang lang. Bakit nandito siya, tinutubuan siya ng mga fungi, tinutubuan siya ng mga amag? Imagine mo, nasisinghot mo ang amag. Masama yon sa katawan ng bawat tao. Pinaka-apektado raw sa mga kababuyan na ito ay ang mga embalsamador. Bakit? Matindi raw ang banta nito sa kanilang kalusugan. Patay tayo dyan! Posibleng ipasara ang mga punerarya dahil sa paglabag sa sanitation rules. Tandaan, ang kalinisan ay hindi lang para sa mga buhay, kung hindi para rin sa mga Patay! umaaksyon. Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. O hindi naman porque mga embalsamador yun, ay hindi na sila concerned sa sanitation. In fact, sila nga yung #1 sa ganyan. Legit na, ano yun, health Pero bakit may concern buto? yun. Pag iniimbalsa mo ba, tatanggalin yung Minsan, buto? baka pagka sa aksidenteng malubha, may mga buto na umalat. Kung magpapakalango ka sa droga, wag namang obvious. Yan ang leksyon na natutunan ng isang sabog na drug courier. Ay? Nahuli kasi siya dahil wala sa wisyo ng kausapin ng mga otoridad at dinamay pa si Lord sa usapan. Lord. Lord, hindi Lord. Walang you, ha? Hindi, si Lord Divira. Narito ang report. Sa pool sa video ang supot na ito na may lamang droga. Ay mali, tsinelas pala. Yan ang supot na may lamang droga. Nakuha ito ng mga barangay tanod sa isang lalaki na nakilalang si Warren Caballero, 21 anyos. Dinampot si Kuya dahil sa kakaibang kinikilos nito sa tapat ng isang convenience store sa Valenzuela. Umiyak lang po yun. Umiyak siya. Bakit daw? Hindi ko po alam.
Tinanong po namin siya kung taga saan siya. Ayan, sabi niya, galing siya kay Panginoon. Napag-alaman ng mga otoridad na bagitong drug courier si Caballero. Hindi naman niya ito itinanggi. Napilitan lang daw siya dahil Winnie the Pooh na siya. Pero hindi bumenta sa PDEA ang katuwiran ng suspect. Lalo't tila sabog pa ito nang kausapin. Saan mo siya nakausap? Doon mismo sa ano, sa Alabang. Alabang? Alabang eh. Alabang kapag galing yan. Alabang. Sa Alabang nga kasi, higit 2 kilong tsabu ang nasabat sa kanya na nagkakahalaga ng 5 million pesos. Umamin din si Caballero na gumagamit ng droga. Dahil sa pagkahuli, naglalim-laliman pa siya. Bakit ko nagawa to? Pero, kasi, tumuntong na ako dito, natuto na ako ng salita ng Diyos. Don't get high on your own supply. Umaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Okay, ang leksyon dito, Mr. Rivera, kapag meron kang delivery, huwag mong papakialaman. Hindi ganun! Huwag magdroga! Ganun lang yun kasi. Kahit anong delivery, di ba? Mga pizza, yung Oo, pero sa pagkain. Hindi, yun ang una niyang pagkakasala, pinakialaman niya, i-deliver niya. Hindi dapat ganun. Tama ba yung Bea? Tama. Sabi mo, Bea, Si Bea, tawa ng tao. Love trip Sabi ko mo, sabi mo, Bea, sige, siya po pa. Sige, siya po pa. Rekta na tayo sa mga mainit na balitang palakasan. Pero, alam niyo na kung ano to. News Brief. Mga mangmang, tinatawag na mangmang, nagalit. Okay, rekta na tayo Ibang sa klase mga... talaga. Ang Peter North of the South. Peter North of the South. Konti na lang manonominate niya para sa Catholic Mass Media Awards. Okay, rekta na tayo sa Tapos, mga mainit yung, na ano, balitang pampalakasan. Kasama ang eksperto sa paghigop ng lakas. Ay. Eto na si Mark para sa sports segment na... Bakit bilog ang mundo? Bakit lumilipad mga bird? Bakit laging typed ang damit ni Butch Francisco? Yan ilang sa mga mahalagang tanong sa atin ng pagiging tao. Pero ito pa ang isang tanong, ano-ano nga ba pinagkakabalahan ngayon ni Manny Pacquiao? Matapos matalo kay Floyd Mayweather, nagpahinga na sa spotlight ang pambansang kamao. So ano-ano nga ba ang pinagkakabalahan niya? Naglalaro siya ng bilyar? At in fairness, magaling si Papa Manny ha. Kung hindi naman bilyar, nagbabasketball siya. Nag-champion pa nga ang kanyang kupunan. Pumunta rin siya sa Japan bilang special guest sa Philippine Festival. Mushi-mushi! Nag-gelax din siya kasama si Maring Jinky. I'm in love with my beautiful wife, raw, no? Ang sabi, kapag ayaw niya mag-relax, biking naman ang inatupag niya. Bilisan niyo, traffic na sa likod. Ito na daw ang ginagawa niya kapag bored siya. Nagpa-piano. Pwede na ba sa orkestra? At syempre, hindi rin niya makakalimutan magdasal. Idol ka talaga, Pacman. Mama, Papa Manny, kapag wala kang magawa susunod, pwede mo akong kilitiin ng inyong balbas at bigote. Secret natin yan na, promise ha. Back to you, boys. Simulan na natin ang Forever and let's talk about the weather. Ulat panahon na kasama ang eksperto ng paasa. Hindi pag-asa, asa kapatol. Pasok, hipag, Bea. Magandang araw mga pinaglihi sa sama ng loob. Narito na ang ulat panahon na hindi up-to-date. Di tulad ng mga alam mo tungkol sa ini-stock mo sa madaling araw. Makakaranas ang Metro Manila ng manakanak ang buhos ng ulan na may kasamang pagkulog at kidlat sa bandang hapon kung kailan rush hour at pauwi ka na. Magdudulot ito ng matinding stress at traffic, kaya ang mga taga-lungsod ay magrereklamo na naman sa social media. Hashtag Gates of Hell, hashtag Carmageddon, hashtag EDSA Parking Lot, hashtag MyForever, blah, 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 blah. Okay, trivia time na tayo. Ano ang pamagat ng bagong game show sa TV5 ng Team Kontrabando? A. Basagan ng muka. B. Basagan ng pinggan. C. Kainan ni Mare at Pare. O D. Basagan ng bungo. Abangan ang pagdanak ng karunungan. Back to you, boys! Maraming salamat, hipag Bea, sa ulat mo. Paasa naman kasi. Oo, mga ate, pa-fall, paasa. Paul, paasa. Anyway, yung trivia question doon. Oo. Totoo yan, totoo yan. ba yun? Oo, magkakaroon tayo ng game show. Game show, oo. Ano kaya ang magandang title dyan? Malamang ano yan yung
Kainan ni Mari at Pare. Yun, oo. Parang ganda yung malasa yung title na yun. Ano? Yan ang po. Kainan ni Mari at ni Pare. Okay, tismisa naman tayo kasama ang pinakataklesa at walang prenong showbiz insider sa popular na kultura. Magbigay pugay kay Tito Henry Smigma. Kaibigan, siswisa na naman tayo. Awang-awa na talaga ako dito sa Showtime. Buriin nyo, pinagsama-sama na nila ang mga love team ng channel to sa isang bubong. Pero anong nangyari? Binubugaw pa si Pastillas. Pati mga nakakalibog nilang artista gaya ni Ellen Adarna, Arcy Munoz at Colin Garcia, lumiliyad pa. Nga pa rin sila. Iyang Aldab, dalawa lang. Walang ka-effort-effort. Punyita kasi itong management ng DOS. Kung makapressure sa Showtime, sobra. Hoy, sa management ng ABS, bakit kasi di nyo paaminin na kahit anong pakita ng kuyukot ni Ann Cortez, Idol, at liyad ni Vice Ganda, italo talaga kayo ng Aldab. Tapos itong si Chris Aquino, saw-saw pa. Mas mataas pa ang ratings ni Gon at ni San Goku kaysa Shunya eh. Isa lang ang leksyon para sa mga TV executives sa kabanatang ito ng bangayan ng Itbulaga at Showtime. Sa TV, dapat marunong umami ng pagkatalo. Tingnan nyo kami dito sa kontrabando. Alam namin na kahit kailan di kami makakapantay sa husay at galing ng mga malikhaing tao sa likod at harap ng Aldab at Itbulaga. Alam namin na kulilat kami, pero hindi naman kami trying hard. At least kami, kaya naming pagtawanan ang sitwasyon. Di gaya nyo na nagmumukha na kayong katawa-tawa eh. Nakakatakot naman yung mga pinapakawalan ni Smigma. Iba talaga yan, matapang kasi Alam mo yan paano kukunin ng ano yan? Pag binuka yung dabas, kung ganyan sa kataray. Di ba? Binabanat-banatan niyo yung... Kakatakot. Pero maganda niyan, hindi kayo mag-away. Panoorin niyo lang ako ng trip niyo. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Yan po ang paboritong number. Sino naman si Voltes 5, tol? Sino si Voltes 5? Si Voltes 5. Sampaling ko kayong tsinelas dyan eh. Laruan pa kayo na nun eh. Para lang maiba ang intro ng aming top 5 sa edisyong ito. Sa numero 5, ang matinding focus ni Vice President Jejo Marbinay kapag may photo op. Silipin natin yan. Hindi ko na-gets. Tumingin lang naman si Vice President doon sa sash. Baka sa nameplate. Sa sash ng babae. Hindi, pero saka automatic naman talaga yung mga kalalakihan, napapaganyan sila. Huwag mo kami idamay sa mga... Hindi, napapatingin mo lang, ano yan eh, syempre, di ba ina-appreciate natin. Wag lang huwag kayong mga haras na... Oo. Dapat mga 1 second lang. Kasi pag lumagpas ng 3 seconds, halata ka na kayo nyo. Dapat ganyan lang mabilis. Titig na yun. Sample. Kunyari may cleavage si Ramon. Yan. Paano? Kapag ganyan Kaya lang. mo kaya? Natasan naman. Hindi, ganito. Takasan naman. Pero alam mo ba, may mga tulanan na isulat dyan ng yung mga kababaihan na parang feeling nila sila yung nahubaran. Kaya respeto lang. Kung maaari, iwasan yung tignan. Sa numero 4, kung si VP Binay, panay tingin lang, si Mayor Rodrigo Duterte, sa pool sa video na nakaipit ang muka sa dalawang perya. Easy! Naman kasi. T-shirt lang naman. Magbili ka ng Grabe naman. siya. Ano naman masama dyan? Huwag kayong ganyan tumingin. Huwag na kayo tumitig. Hindi, saliente ako nakatingin. Hindi, sila. Yung mga nanonood sa internet. Ikatlo sa ating top 5! Ano nga ba ang pinakaayaw na channel ni VP Binay? Ano? Nililito ko yung cameraman eh. Sir, inaantay ko lang yung ABS-CBN. Sandali lang. Huwag na, kalaban yun eh. Sabi ko na nga ba, fans yan ng ano eh. Channel 5. Kalaban ng ABS-CBN. BTV4. Mahilig manood kasi yan ng... Benten! Yun. Yan, no? Baka isipin nila, galit si VP Binay doon sa isang network na may pastillas girl. Hindi siguro yun ang ibig sabihin niya. Nagbibiro lamang. Bibiro lang yun. Parang kalaban nyo kasi yun. kalaban. Referring to yung guy na affiliated sa Baka naman mag-iba na naman yung tono ng mga netizens sa mga ano. Mga Rektahin na natin yung mga tanga, hindi bang mal. Grabe ka, tol! Hello, Okay. world! Runner-up sa linggong ito, in the red corner, sigang cameraman ng News 5. In the blue corner, Bibong, security guard ng isang building. Sige nga, panoorin natin to. Dali, sars kayo. Lakit. Kaya bumipilit sir yung ano sir, yung bangko sir eh. Andun nga sila sa taas eh. Binipilit sir
Inulit ko, sir. Ayaw pumayag, sir, eh. Anak ng kamuti. I-assess natin yung sitwasyon, ano? Pinipilit na umakyat ng cameraman. Kasi yung mga reporter daw, malamang yung ibang crew, nasa taas rin. At meron isang guard na ayaw siya paakyatin. Siguro, tawagin natin si Generoso Kupal para sa... Ano ba yung mga SOP sa mga ganyan? Mga patakaran sa ganyan. Yan, Generoso Kupal. Ano bang nababasa mo rin sa sitwasyon na yun? Sa akin yung security naman siguro, hindi naman siguro pipigilan yung cameraman kung walang utos galing sa atas. Siguro, paano pag nagpipilit yung mga cameraman umakyat? Pwede mo saktan ba? Hindi, bawal yan, sir. Bawal ba yun? Bawal. Para saan pa yung batuta ninyo? Pag ganyang mga nanakaw. Ikaw ba, sa buong karir mo bilang sikyo, Hener, nagamit mo na ba yung batuta mo? Maraming busy. Hoy! Hey, ako! Gaya nino, ano yung nahuling-huling insidente ng batuta ka? Ay, yung nahuling magnanakaw, marami na nahuling. Oh. Sa circle. At saka doon sa mga manonood pag nag-good morning naman, tsaka good afternoon yung mga kasama natin Jaguar, batiin nyo rin pabalik. Hindi to mga invisible na tao, mga tanga. Sabihin mo. Tama yan, sir. Tama. May puso din naman kami. Kami bumabati tapos walang reply, parang nasasaktan din kami. Tama nga naman, di ba? Yes, sir. Okay, sige. Salamat. Okay. Salamat. Malambing ka eh. Sana lahat ng security guard, kagaya ni Hener, mahinahon, pero nang babatuta ng magnanakaw. Okay, magnakaw para hindi kayo batutain ni Hener. Yan. At ang number 1 sa ating masustansyang top 5 sa linggong ito, ang Tito Jokes, Tito Mar Rojas. Ang sweldo ng isang karpintero, humigit kumulang 100,000 sa isang buwan. 100,000, ha? Sa Australia. Freeze natin yung easy. Yung easy niya yung maganda eh. 100,000, ha? Sa Australia. Yan. Walang tumawa. Hintay siya ng reaksyon. Walang tumawa. Alam mo yung Rockwell? Hindi doon, sa Backwell. Sa Backwell. Tapos ngisi. Alam niyo ba kung ano yung German ng taniman ng ano? Ng Boko. Ano? Nugan. Kung sa English, step by step. Kung sa ato nga Bisaya, step by step. Kailangan ba ang presidente magaling mag-joke? Hindi. Oh, edi okay lang yan. Presidente, Pero alam mo, tinatakbo niya, hindi pinakamagaling komedyante. na politiko na magaling magpatawa. Sino? Si Dr. Clavier. Anong Japanese ang motor? Honda. Ano ka pala? Honda. Hello world! May kumakalat sa social media na may mga batang nagtataka raw kung bakit sa kabuhan ng pelikulang General Luna ay nakaupo lang si Apolinario Mabini. Nung nadinig ko to ay nalungkot ako dahil pinapakita lang nito na mukhang may problema ata ang sistema ng edukasyon natin kung ang mga bata ay hindi kilala ang mga bayani. Pero napaisip ako na buti na lang kahit papano ay nagtatanong na sila ng ganyan. Kaysa naman atupagin na lang ang kalandian. Anumang pelikula o kata sa popular na kultura na lilikha ng interes sa kasaysayan ay oks na oks sa akin. Huwag natin agad pagtawanan. Pwede rin siguro pagtawanan sa una. Pero pagkatapos ay gabayan, turuan, tapos ay hambalusin ng remote control ng TV sa ulo. At sabihan na, litse, puro ka kasi aldab at pastillas ger. Hindi, joke lang. Tandaan, ang pagtatanong ang unang hakbang para masunog ang kamangmangan. Wala nang mas mahirap pa sa nagmamagaling na lang. Mali-mali pa ang kaalaman. Kagaya na lang ng mga wag na nga lang, sayang lang oras ko. Baka mamaya, bantaan nyo rin ako. Lumpuhin ko kayo ng batuta ko eh. Maraming salamat, Generoso Kupal, ang ating maginoong security and counter-terrorism expert. And just like that, ano? Tapos yung isang season natin. Nakadalawang season tayo. Dalawang season. Umabot. At ang malupit pa dyan, Loko mo eh. Ganon, tol. Pinagtitripan mo si Alvin ko eh. Oy, teka muna. Kailangan natin magpasalamat sa kanila. Oo, pasalamat. thank you very much. Sawa na nag-aabang. Lalo-lalo na Lunes. yung mga matatalino na nanonood ng kontrabando. Matatalino. Matatalino. Ano ba ibig sabihin ng matalinong nanonood? Yan ay may mataas sa pangunawa. Nakakaintindi ng mga sarcastic, satire, mga ganyan. Oo. Bakit ba natin ito ginagawa itong programa? Anong ba nakalagay ito? Ang programang ito ay para sa Mga Mga mangmang. dapat silang pasalamatan
pasalamatan Ay, natin. maraming salamat sa mga mangmang. Yung mga mangmang, dapat hindi natin sila tinutuligsa. Dapat tinuturuan natin sila kung ano yung tama, ginagabayan dapat. Manood lang kayo na sana malinawang kayo. Hindi naman sa inaalipusta or Hindi namin pinamaliit. Kayo ni Jun. Katawanan. Dahil kung wala kayo, wala rin kami. Hindi, ang maganda kasi dito, at least, pinag-uusapan natin yung issue. Pinapractice natin dito yung critical thinking. Hindi, yung demokrasya. Demokrasya Meron kami to, sinasabi, hindi kayo nag-agree. Pwede, kasi baka may matutunan din kami. Healthy yan, yung mga Maganda yan. conversation na yan, Yan ay kahit gaano katanga ang tingin nyo sa sinabi namin, gaano katanga ang sinabi ninyo para sa amin, protektado yan ng konstitusyon natin. Yan. Wala dapat masaktan o makulong dahil sa mga pinagsasasabi. Pwede kayong magsabi, pero wag lang kayong na pwede kayong idemanda. Nananakot na mga kung ano-ano. Pwede na din, pinatawag natin yung NBI. Ako? Okay lang. Para kilala mo na sino ka. Punta na sa bahay mo yun. Oo. Okay. Good morning ka doon sa mga taga-NBI ha. Huwag kang bastos pagka inaresto ka. At higit sa lahat, magdoble ka ng pantalon. Kasi alam mo naman, maraming malungkot minsan sa kulungan. Ay, naku. Huwag pupulot ng sabon. Huwag pupulot ng sabon kahit anong mangyari. Jun, paano yung tamang pagpulot ng sabon sa loob ng kulungan? Kunyari, ito yung sabon. Nahulog. Nahulog. Dapat ganyan ka lang. Yan. Mahinin. Pero pag si Bart, nahulog, Bart. Ay! Dumikit talaga. Easy! At yan na naman, isang season, hindi lang edisyon, season ng mga namamaga at nagnananang balitaan. Ito ang programa para sa kamangmang at utak biyak na mamangusgang lipunan ng social media na hindi nagpapasa ng dyaryo at umaasa lang sa hotspot at free wifi. Di ba? Sa ngalan ni Lord de Vera, R.A. Rivera, Jun Sabayton, cute na Bea, Bart, si Epe, si Kupal, si Mama G, si Baden, si Alvin Go, Iwan nyo na yung mga cameraman yan. ang mga cameraman na Pumasok na kayo dito. mga lahat ng bumubuo ng kontrabando. Si Mac, Wala, nag-training. mga pamangkin ni Bart, Bogs, si Bogs. Ako si Ramon Bautista, wala ko kontra sa Kontrabando! Next season, meron pa. Meron pa?